Hello water signs, welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Dahil sa connected ka sa kanya, may posibilidad na magkapalit. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Ang unang message ay, feeling ko ako na lang ang may pake. Mukhang nababaliwala yung mga sakripisyo mo at saka effort sa relasyon. Woman, ito pala yung nagiging dahilan. Mukhang nagkahiwalay na ang ilan sa inyo. Happy na ako ngayon. Sana happy ka din. Ito guys, hindi ko to babasahin sa inyo pero ipapaliwanag ko ng Tagalog. Kasi ito yung feeling na nagpawala ng pag-asa sa iyo. Kasi nga ikaw na yung naging concern sa relasyon nyo. At saka yung word na yan, baka maban ako. Kasi yung word na yan patungkol sa krimen. Maybe meron kang nalaman sa person. Connected pa itong card. Nakita ko na ang ebidensya. At saka mukhang matindi yung galit mo dun sa person mo. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin kung ano ang reading para sa mga water signs. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Pentacles, the Judgment, at Two of Pentacles in reverse. Pinapakita sa mga cards kung gaano ka maaasahan, faithful, loyal, at saka yung bang nababalanse mo yung sitwasyon mo sa buhay. Pero kahit na gaano man kalawak yung pangunawa mo at yung pagbibigay mo ng tawad sa kapwa, nahihirapan ka pa rin magbalanse sa sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Sa career, maganda naman yung business at saka trabaho mo. Pero kailangan maging maparaan ka sa mga choices mo. Lalo na sa career or business, mabibigyang pansin yung effort mo. Pero syempre guys, sa career, kapag ka marami kang masyadong ginagawa, mag-fail yung mga plano mo. Para hindi mangyari ito na mag-fail, kailangan ng limitations at saka yung oras para sa trabaho at oras para sa pahinga. Single ka man or nasa relationship, base sa mga cards ay magkakaroon ng katuparan kung ano yung ninanais ng puso mo. Kaya lang, ang ilan na nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na nasa danger yung relasyon nyo kasi hindi nyo na-appreciate ang isa't isa. Meron pa yung dahilan kung bakit. Kasi sa financial stress at saka sa trabaho. Kumbaga nadadala sa bahay o kaya na ay a-apply yung init ng ulo sa relasyon. Kapag nakita mo na o naramdaman na wala sa mood yung person mo, hindi naman pwedeng makipagsabayan ka. Kailangan isa sa inyo yung mag-a-adjust. Minsan yun talaga yung mahirap lalo na kapag wala ka sa bahay, ikaw yung nagtatrabaho. O kaya hindi kayo magkasama ng person mo. Hindi mo alam kung happy ba siya o hindi naging maganda yung araw niya.
Kaya kailangan talaga maging malawak yung pangunawa natin. Hindi lang naman water signs, kundi sa ibang person na nakakarelasyon ng mga water signs. Rising up. Imbis na magpatalo sa nararamdaman at makadamage ng behavior mo, harapin mo yung mga problemang nangyayari sa iyo. Huwag mong hayaan na yung feelings mo ang mag-control sa iyo. Self-realization. Yung guide mo ang tutulong sa iyo para sa tamang landas ng buhay mo, para marating mo kung ano yung nakatadhana para sa iyo. Growth. Ang card na ito ang tumutukoy na natututo ka na maging patient at saka yung mag-let go at mag-grow sa sitwasyon na kinakaharap. Ituloy ko lang para sa mga single na ang ilan sa inyo, hindi porket may person na nagpapakita na ng interes ay sasagutin mo siya agad. Maliban na lang kung ang ilan sa inyo nagbibilang ka talaga, pero pinapaisip ka ng mga cards na alamin mo muna kung ano talaga yung gusto mo sa next na relationship. At saka iwasan din na maging judgmental sa potential person kasi merong hindi mo type pero siya yung seryoso sa relasyon. Knight of Swords, Justice at Two of Wands. Ang ibig sabihin nito, nakadalawang cards ka na kailangan mong harapin yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo at saka kailangan mas gamitin mo yung isip mo para sa mga tamang desisyon or hakbang na gagawin. Nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo, meron kang sitwasyon na pinapaabogado or maybe sa barangay na pinag-uusapan patungkol sa sitwasyon mo. Ang ilan sa inyo, may dalawang bagay kang pinagdidesisyonan. Kaya lang sa ngayon, hindi mo pa maisip kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. Kung i-take mo na ba yung chance or wag na lang. Sa financial, dalawang cards na yung nagsasabi na ang ilan sa inyo, nawalan ka kasi ng trabaho or pinalitan mo yung trabaho mo kaya yung financial na meron ka ay 50-50 na. Ang ilan sa inyo nagiging matipid kasi meron kang planong mag-abroad at gusto mo na mapunan yung pangangailangan para makaalis ka. At base sa mga cards, hindi mali yung mga plano mo. Magkakaroon ka ng financial stability. Kaya move forward at saka konting tiis. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, merong malaking pagbabago. Kasi yung person mo, ready na siya na mag-risk para harapin yung mga problema nyo together. At kung ang ilan naman sa inyo, merong hindi magandang ginawa sa iyo ang person mo, halimbawa, merong betrayal, panilinlang, makukuha mo yung hustisya na para sa iyo. At ang advice ng mga cards ay huwag yung tahimik ka lang. Kailangan ipaglaban mo kung ano yung karapatan mo at deserve mo. Sa mga single naman, makakatagpo ka ng potential person na kapareho mo ng goals sa buhay. Clearing your space. Kailangan din na magkaroon ka ng panahon para sa sarili mo para malalaman mo kung ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Ito naman yung next card mo. Connection. Ito naman yung card na para magkaroon ng connection or makipag-reconnect sa person o kaya sa malapit mong kaibigan. Yung mga cards mo ay pinagre-relax ka
Kasi ang ilan sa inyo, iba't iba yung pinagdaraanan mo sa buhay eh. Lalo na sa mga person na hirap magdesisyon. Universal Mother. Kung feeling mo hindi ka na-appreciate, ihiling mo kay God na suportahan ka at matulungan. At saka nakadalawang cards ka na sinasabing huwag kang masyadong maging judgmental. Pero syempre, may dahilan yan kung bakit naging ganun yung behavior mo. At kahit paunti-unti, pwede mo naman mabago yan. Lalo na't sa mga single, nakadalawang cards ka na merong potential person na feeling mo hindi dapat pagkatiwalaan. Pero kapag nakarelasyon mo siya, worth it. At saka single ka man or nasa relationship, yung mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo or hadlang ay makakatulong sa'yo para mas lalong maging matatag at maharap yung iba't ibang problema sa buhay. The Hierophant, Ace of Cups, the Hangman in reverse. Pinapakita ng mga cards na ito na kailangan mo talagang mas maging malapit sa Diyos. Kasi maybe ang ilan sa inyo nakakalimot ka na. At ang importante sa lahat ng sitwasyon ay love. May mga rules kasi si God na tayong mga tao ay nahihirapang sundin ito. At saka itong mga cards na ito ay mensahe na kung ano yung nangyayari sa buhay mo ay huwag mong kontrolin. Sumunod ka sa daloy. Para sa tama, kapayapaan at love. May ilang water signs kasi na napupunta sa kapahamakan. Kaya ito na yung ipinakita ng mga cards. Sa health, syempre makakatulong naman sa iyo yung nilikha ng Diyos katulad ng mga doktor, ng mga kaibigan mo or pamilya na susuporta sa iyo. Pero syempre, ang pinaka-importante sa lahat ay yung connection mo kay God. At saka, huwag tiisin at palalain yung sakit. Lalo na't kung may mga options ka naman para gumaling, magkakaroon ng improvement ang health mo. Soon. Lalo na kung susunod ka. Para sa mga single, may potential person na matagal nang nagugustuhan ka. At saka sa mga single, mamimit mo yung soulmate mo. Pero marami ka munang daraanan na maiksing relasyon. Ang ilan na nasa relationship noon, hindi ka makapag-decide kung ipagpapatuloy ang relasyon or hindi. Pero ang ilan sa inyo, nakapag-decide ka na mas mahalin ang sarili. At dahil sa desisyon mo na yan, ang ilan sa inyo, nakita mo yung true love mo. At ang ilan naman ay mas pinahalagahan mo na yung sarili mo. Mas nagkaroon ka pa ng happiness sa pag-let go sa unhealthy na relasyon. At saka ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, nagkaroon ka ng bagong pananaw na mas pipiliin mo yung taong papahalagahan ka at yung tanggap ka. Pero syempre, hindi naman lahat ng water sign ay malakas agad yung loob. May mga person na hindi ka agad nakakapag-desisyon. Medyo matatagalan. Rebirth, ito talaga yung patutunguhan. Kumbaga ang ilan sa inyo, naging broken-hearted ka. Pero magkakaroon din ng improvement ang lahat at babalik ka sa dating ikaw na puno ng pag-asa at positibo. Letting go. Ang ibig sabihin ng card na ito ay kailangan isurrender mo sa Diyos ang lahat at i-let go na yung mga trauma kasi lahat ay magiging maayos din. Pero meron talagang water signs na yan na talaga yung ginagawa. Yung isuko ang lahat. Kaya nga sa mga unang cards may forgiveness at saka healing. Itong inspiration, ang ibig sabihin ay hinarap mo na
yung mga problemang nangyayari sa buhay mo. Kasi alam mo na ito yung nararapat. Kahit ano man ang ginawa ng person sa iyo at nagkaroon ng acceptance, letting go, forgiveness, healing, ang Diyos ang kikilos para sa iyo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 555. Your dreams will become your reality. 777. Huge changes are up ahead. Everything is happening for your highest good. Prepare for massive shifts. Things are getting more exciting. Type 777 if you're ready. Affirm. You deserve a wide love from a gentle soul.